Amen. Good morning, church. Yan. Amen. Good morning. Good morning po sa ating mga pastors na nandito. Good morning, Pastor Dong, Pastor May, at salamat sa pagkakataon na binigay ng Diyos muli na ako ay makatayo dito sa inyong harapan. Amen. Praise God. Hallelujah. Merry Christmas, mga kapatid, mga ka-daily life sharing na isip ko. Mga kapatid, amen. Malapit na ang Pasko, kaya next week, huwag kayong mawawala. Dahil ayun ay ating Christmas service, Christmas party natin. Kaya be present. Sabi mo sa katabi mo, be present. Huwag kang a-absent, ha? Yeah. At mag-invite pa tayo. Amen. Wow. So this morning, ay ang ating pag-uusapan ay make room for God. Amen. Sabihin nga nating lahat, make room for God. Yan, kagaya nung inawit natin, ano? And I will make room for you. Wow. Siyempre, salamat sa lahat ng mga nagpatotoo, sa mga bata na nag-special number, sa lahat ng ating mga kasamang manggagawa sa umagang ito na naglalaan ng oras para sa Panginoon, binibigyan ng puwang ang Diyos na makakilos sa kanilang buhay, kaya nakakapaglingkod. Amen po ba? Amen. Yan. At, yun. So, ito na nga po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ako nga pala si Pastora Lay Villarama. Magpakilala tayo. Yan. Good morning pong muli. And buksan natin ang ating Biblia sa Luke. Ayan. Luke 2, verse 7. Nakikita nyo ba yung flyer? Ayan. Signifies, di ba, Christmas. Ayan. Luke 2, verse 7. And, sige, yan muna. Luke 2, verse 7. Sabi po dyan, yan Tagalog ang aking Biblia, sabi po, isinilang niya ang kanyang panganay. Ayan, ito po ay ang pagsilang ni Jesus. Yan, sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Yon. Sino pong merong Bible? Patingin nga po ng inyong mga Biblia. Ayun. Wow. Thank you. Yan. Sige. Yon. Siyempre, iba talaga pa ang hard copy. No? Salamat sa mga kahit na mabigat sa bag, talagang dadalhin at dadalhin ang Biblia. Yon. And ayun na nga po, sabi ng Luke 2, verse 7. So, ang pinag-uusapan po dito ay about sa pagsilang, tungkol sa pagsilang ni Jesus. Yan. At sabi po dito sa verse 7 ay punong-puno. Yan, walang lugar. Kaya si Jesus ay isinilang sa sabsaban. Yun. And, ayan, bago ako magpatuloy, gusto nating naalala ko bigla, batiin ang, dahil ang ating mga pastor ay nasa The Hub of Christ Indang, yun nga pala, nasa The Hub of Christ Indang sila sa umagang ito, kaya hindi natin sila kasama dahil ang The Hub of Christ Indang ay nagsa-celebrate ng kanilang 20th church anniversary. Yun! Kaya tayo nakikigalak sa ating mga kapatid doon sa Indang, Cavite. Yan. Amen. So, diretso tayo. Sabi po dito, yun binasa na natin. And pag titignan natin dito, literally, talagang yung time na yun, kung babasahin nyo mula sa verse 1 ng Luke chapter 2, ay literally, wala talagang lugar si Jesus sa walang lugar, walang bahay panuluyan, walang kwarto, o kahit na ano pa mang lugar na para sa kanya. Dahil, kung babasahin niyo sa verse 1, ito yung lugar, start ng kanilang census. So, homecoming, kumbaga, uwian. Kailangan umuwi ang bawat isa sa kanya-kanya nilang probinsya. At
nung time na yon, kailangan din. So si Mary and Joseph ay kailangan din nilang umuwi para sila din ay magpa-census. So, and in spite of, kumbaga, na si Mary ay buntis, pero kailangan nilang sumunod dahil yun ang utos. So, kailangan din nilang umuwi. But, di ba, nabasa natin dito na habang sila ay nasa, sabi ng verse 6, habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Kaya hindi yun pwede pigilin, no? At kahit na naka-reserve siguro sila, naka-reserve kami sa Sweet Hospital. Hindi pwede, no? Kasi manganganak na nga siya. So, alam niyo po ba yung good news dito? Ay yung purpose ng Panginoon, the purpose of God is not dependent on our condition. The purpose of God is not dependent on our condition, nor our situation. Kasi, hindi siya magbabago. It doesn't change based on our comfort. Hindi magbabago ang purpose ng Panginoon dahil hindi ka komportable. Hindi magbabago ang purpose ng Diyos sa buhay mo dahil wala ka dun sa naiplano mo sa buhay mo. But, hindi siya dependent dun sa kung anong condition and sitwasyon mo sa buhay. Because, the purpose of God will prevail, di ba? The man plans, di ba? Sabi ng salita ng Diyos. Magpaplano ang tao dahil natural, binigyan tayo ng kakayahan. Pero, ultimately, ang kalooban ng Panginoon ang magaganap. And, sino nakakaalam nun? Ang Diyos. So, ganun ang nangyari sa panahon ni Maria. Dumating ang panahon ng pagsilang, ang pagsilang ng purpose ng Panginoon. At yun na nga, ay ang pagsilang niya sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba, ang good news, sabi ko nga kanina, hindi siya nakabase sa sitwasyon o sa kondisyon ng tao. Ang purpose ng Panginoon, magaganap at magaganap at magaganap, magaganap. Sabi mo sa katabi mo, magaganap ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang matulog. Di ba? Magaganap ang purpose ng Diyos sa buhay mo. At, alam niyo ba, dahil ikaw ay nandito sa umagang ito, yan, the good news is, dahil andito ka sa umagang ito, you are on your first step. Di ba? Nakahakbang ka na. You're on your first step going to the right direction. Kaya kung first time mo ngayon sa lugar na ito, welcome talaga and congratulations dahil you are on your first step going to the right direction. Amen po ba? And alam niyo ba, itong senaryo na to, yan, nababasa natin dyan, yung nakikita natin dyan, itong senaryo na to, makikita natin na kung paano napakadaming tao, kung paanong walang puwang si Jesus, kasi hindi naman nila alam na yung isinilang ni Maria, yun ang Messiah. Paano walang puwang si Jesus sa mga panuluyan at doon siya isinilang sa sabsaban. Nakikita po ba natin na parang ganito yung picture, di ba? Parang ganito yung picture ng mga tao sa kasalukuyan. Na puro busy. Puro busy. Ayaw magpresidente, di ba? Puro busy lang ang maghapon, yung ginagawa, yung kondisyon ng mga tao sa kasalukuyan ay puro busy. Diba? We're placing priority. Ang pinaprioritize ay ang ibang mga bagay na hindi naman yung pinapagawa ng Panginoon. Mas binibigyan ng importansya yung regalo kaysa yung nagbigay ng regalo. Di ba nakikita natin ngayon, kahit na nga magkakapamilya, may cellphone na. Di ba nakita nyo yun? Iyak-iyak pa tayo pag nakikita natin. Sabi nung lolo, ng tatay, pumunta sa cellphone repair shop. Sir, pa-check nga po. Makasira yung cellphone ko. Chinek naman. Ay, maganda sir. Ganda nga. Bagong-bago. Bakit po walang tumatawag? Ba't po hindi natatawagan?
Di ba? Kasi busy yung mga anak. Magkakapamilya na yun, Di ba? Busy, maraming mga pinagkakaabalahan sa buhay. And mas pinagtutuunan yung mga temporary na mga bagay kesa sa mas mahalaga, relationship connection, mas pinagtutuunan yung alin, makakuha. And bigyan ng importansya yung hindi naman talaga importante. So, kung saan dapat na si Jesus, He is the Master. Di ba? Nung tinanggap natin si Jesus, ang sabi natin, Lord, be the Master. Lord, be my Savior. Lord, come into my heart. Di ba? Naalala niyo ba yung salvation prayer nung tinanggap natin si Jesus? Ganyan yung sinasabi natin, di ba? But where Jesus should be the Master, or must be the Master, dun sa room, isipin natin, if we can picture out, that room is our heart. Diba? And that room na supposed to be, na, sabi nga ni Pastor Chuck kanina, yung pinapanahanan ni Jesus, yung ating puso. Diba? Sabi din kanina sa praise, God inhabits. Dito siya nakatira, nung tinanggap natin siya, nandito siya sa ating puso. And supposed to be, doon sa room, He is the Master. Diba? Lord, be the Master. Be my Savior. Be my Lord. Pero, instead na siya yung Master, siya yung na-evict. Napunta siya dun nawalan siya ng lugar. Diba? Nawalan siya ng panuluyan. Kasi iba yung naging, ikaw na, diyan ka muna sa gilid, ako muna yung Master. Without us knowing. Or maybe we know. Pero, mas gusto ko kasi ito And that room nga is our heart. Diba, when we say room, pag sinabing kwarto, it's a private place. No? Private place. Di mo yan basta-basta i-open up sa kahit na sino. Meron ba ditong nagkakilala lang kayo kanina, tara, punta tayo sa kwarto. O, di ba, hindi naman? Kasi tinatago-tago mo yung katago-tago mong lugar. It's a secluded area where you rest. Gusto mo ikaw, minsan may mga taong gusto mo ikaw lang. Wala kang papapasukin doon. Ito din yung lugar na parang hindi mo kailangan na mag-pretend. Ito din yung lugar na hindi mo kailangan kung ano ka, yun ka. You can do what you want, di ba? Be your own self. Doon sa lugar na walang ibang nakikialam sa'yo. Minsan nga sa bahay, di ba? Nakasarado talaga yung kwarto. Kahit yung nanay, ayaw papasukin sa kwarto kasi makikita yung mga kalat. Makikita yung mga hindi kaaya-aya. So, that room, yan yung kwarto kung saan gusto mo sa ilang. Very personal. Very personal, very private para sa iyo. And you only open up that room kung bubuksan mo man sa mga tao na kilalang-kilala mo, di ba? Sa mga kapamilya mo, yung siguro best friend mo, pwede mo siyang ibuksan. You only allow entry to people you know. Di ba? Yun lang, yung kakilala mo lang. Yun mo lang bubuksan. Bantayan natin, Kasi, yung kwarto na yan, yung puso na yan, yung kwarto / or equals puso. Yan. Yung puso na yan, yung puso natin, di ba? To us, it's also very private. Napaka-pribado niyan para sa atin. Gusto natin talagang i-secure yan kung tutuusin. Talagang hindi natin yan i-open up kung kani-kanino. And sabi nga, that heart, di ba, yung puso na yan na meron tayo, yan yung nag-overflow, dyan nag-uumpisa ang buhay. Di ba? Yan yung sabi ng Proverbs 4:23, the spring of life. Di ba? Watch over your heart, sabi. Watch over your heart. Kasi,
From there flows, no, from there flows yung life mula dyan sa iyong puso. And alam nyo ba, and alam ninyo, na sa puso nating lahat, sa puso ng tao na nilikha ng Panginoon, God wants to enter. Kasi in-evict mo siya. Pero ang Panginoon, ayaw ka talaga niyang tantanan. Hindi pwede. Hindi pwede nilikha ko tong taong ito. Hindi pwede anak ko tong taong to. Kaya ang Panginoon gusto niyang pumasok. Sabi niya sa Revelations 3:20, di ba? Sino naka-memorize? Naku, wala dito si Kiara. Sino naka-memorize? Yan. Revelations 3:20. Tingnan mo, sabi ng Tagalog. Tingnan mo. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So ang Panginoon, dati siya yung nandun sa, di ba, siya yung tinanggap natin, siya ang ating Panginoon, siya yung ating nasa puso. Pero bakit ngayon siya kumakatok? Bakit siya ang kumakatok? Siya na yung nasa labas at kumakatok para papasukin mo kung diringgin. Sabi kong diringgin, ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. God wants to enter that room. The room in our hearts. God wants to enter into our hearts. And paano kailangan marinig ang kanyang tinig? Kasi when we close our hearts, yan. When we close our hearts to Jesus, hindi na nakakapagtataka. Kaya nga gusto ng Panginoon pumasok. Bakit? Kasi kung wala ang Panginoon, pag nakasara ang ating puso sa Panginoon, di nakakapagtaka bakit ganyan yung mga desisyon natin sa buhay. Nagkakamali tayo, nadadapa tayo. Naiiba ang ating priority, no? Ano pa? Di ba nakikita natin, tinatamad pagdating ng gawain. Kasi nakasara ang ating puso sa Panginoon. Tinatamad sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya ang Panginoon, please, papasukin mo ako. Please, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Kung diringgin mo ako. Di ba yan ang sabi? Kung diringgin mo ako. Kaso, paano maririnig yung pagkatok ng Panginoon kung mas naririnig mo ang TikTok? Hindi ang katok ang narinig. Di ba? Hindi yung katok, yung TikTok. Mas narinig. Di ba? The world is loud. Agree? The world is loud. Buksan mo lang yung cellphone mo, hindi ka natitigil. Kasi nandun na lahat. Aminin natin lahat yun. Di ba? Kahit nga pumunta sa CR, dadalhin yung cellphone. Hindi, ayaw maputol yung kaano man ang meron doon. Pinapanood, tinitignan, binabasa, etc. Paano maririnig ang pagkatok? Kasi may mas naririnig. Hindi ba? Pero, ang Panginoon, di talaga siya titigil sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi titigil ang Diyos sa buhay mo. Talaga, kumakatok siya, pakinggan mo. Kumakatok siya, pakinggan mo. At hindi lang siya kumakatok, gusto niyang pumasok. Gusto niyang pumasok. At hindi lang siya papasok, ano pa? Kakain na kasalo mo. Alam niyo ba yung nagagawa ng fellowship, yung effect ng fellowship with Jesus? Yung effect ng fellowship na kasama. Grabe, ang Panginoon, ang ka-fellowship mo. Di ba, dito, pag Sunday, yes, we are encouraged, kumbaga strengthened na
na may nag-preach, na nag-worship tayo. Pero, di ba, will we agree na one thing, isa pa talaga sa nagpapalakas sa atin is our fellowship to one another. Di ba, makamayan mo yung katabi mo, makarelate ka sa kanya, masabi mo yung problema mo at nabigyan ka ng solusyon, di ba? How much more si Jesus ang ka-fellowship mo? You have that time with Him. Maka-fellowship mo siya. Alam nyo, dun sa Luke 24:32, sa Luke 24:32, kikwento ko na sa inyo, ito yung time na tapos na yung crucifixion after 3 days, nabuhay na uli si Jesus. And then naglalakad yung mga alagad niya. Naglalakad sila papunta sa Emmaus. Hindi nila alam, kasabay nila si Jesus. Lakad, kwento, chismisa, nagkwentuhan. Tapos si Jesus, sabi na, ano balita? Ganun sabi niya, basahin niyo yung Bible niyo. Sabi ni Jesus, ano ang latest? Tapos, kinuwento nila, ay nangyari ganito, si Jesus of Nazareth, na pinako sa krus. Tapos, hindi na nakita nung mga, nila Mary. Tapos, nung pumasok na sila sa bahay, at nag-breaking of the bread si Jesus, bigla silang, wow, si Jesus pala tong kasama namin. Alam niyo, all the while, sabi nila dun sa Luke 24:32, that exact verse, all the while nakasama nila si Jesus, anong sabi doon? Nag-aalab ang kanilang puso. Alam niyo, yan ang kailangan nating lahat sa mga panahong ito. Kasi karamihan sa makikita natin, wala nang kaalab-alab ang puso. Para na lang naglalakad na walking dead. Diba? Wala nang kasigla-sigla. Pero pag si Jesus ang ka-fellowship mo, mabubuhay muli yung puso mo. Mabubuhay muli yung paglilingkod mo. Mabubuhay muli. Diba? Yung mga namamatay dyan sa kalooban mo. May pagpapanibagong sigla. Diba? When we fellowship with Jesus, naalala nyo yung nangyari doon sa Samaritana, sa John chapter 4? Nung naka-fellowship na si Jesus, alam niya bang si Jesus yun? Hindi rin, di ba? Hindi rin. Nung biglang sinabi ni Jesus na, ay, ganito yung asawa mo, 5 yung asawa mo, sa kanya na-realize, woo! Si Jesus pala yun. Di ba? At ano nangyari sa buhay niya? Nakalaya siya. Ano pa? Di ba ganyan din yung patotoo nyo? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, uy, di ba ganyan din yung patotoo mo nung nakilala mo si Jesus? Di ba? Nakalaya ka. Ano pa? Sumigla ka ulit. Ano pa? Di ba? Kaso, mas malakas na naman yung tinig ng TikTok, no? Evict ka na naman. Evict na naman si Jesus. Balik na naman sa sarili. Kaya si Jesus kumakatok na naman. Kumakatok na naman. Gusto niyang pumasok sa ating mga puso. Alam ninyo, check your room. Check your room. Check your heart. Check your heart. If your peace depends on your situation, kapag yung kapayapaan mo ay base na lang dun sa sitwasyon na kapag okay, may pera, masaya, ay feeling mo mapayapa ka. Pero kapag ka nasa gitna ng shaking, di ba, nasa gitna ng kalungkutan, pag nararatel ka din, pag ang ating kapayapaan ay nakadepende sa sitwasyon, let's check that room. Nandyan pa ba si Jesus? Kasi sabi ni Jesus sa John 14:27, peace I leave to you. Peace I give to you. When there's no peace, check your room. Kapag yung peace ay nakadepende na lang sa sitwasyon. Dahil party-party kahapon, masaya ka. Pagbalik mo sa loob ng kwarto, balik ka sa di ba? Pag nakadepende na lang doon tayo, nandyan pa kaya si Jesus? If praise
has no place in your hearts. Di ba sabi kanina, God inhabits the praises of His people. If praise has no place in our lips, hindi naman kailangan ni Lord na para kang si Lydia kumanta. Di ba? Hindi naman kailangan ni Lord, di ba, Pastor Walter? Di ba? Hindi kailangan na, grabe yung boses mo pang the voice. Ang kailangan ng Diyos yung puso. Hindi pag sinabing if praise depends on your, if praise has no place in your heart, hindi sinabing praise ay kailangan kumakanta. Diba? Praise is your exaltation sa Panginoon. Yung makapag-thank you, Lord. Yung makapagbigay ka ng papuri sa Panginoon, hindi lang sa paraan ng pag-awit. Kanina may tumula, hindi ba? If praise has no place in our lips, check our hearts. If our heart is inclined in our treasure, if your heart is inclined, kasi where your heart is, where your treasure is, makikita talaga kung ano yung makikita kung ano yung pinapahalagahan mo. Kasi sasama yung katawan mo doon. Kaya sa atin, congratulations na pinapahalagahan natin ang araw ng linggo. Kasi sasama talaga yung ating katawan. Babangon at babangon talaga tayo kahit na gaano kalayo at pupunta dito sa church. Di ba? Babangon at babangon. Di ba, Kuya Manny? Kahit na malayo ang susunduin, babangon at babangon dahil kailangan lahat makarating sa simbahan. Di ba? No excuses. Pero kung nasaan yung puso mo, sumusunod talaga sa galaw mo. Di ba? Sumusunod yung katawan mo dun. Kasi yun ang pinapahalagahan mo. That is, nakikita ko nasan yung inclination ng iyong puso. Now, di ba sabi ng salita ng Diyos, walang makakapagsilbi sa dalawang Panginoon. Kapag ang treasure ng ating puso ay ang ibang Panginoon, makikita at makikita din yan dahil sumusunod yung katawan mo. Dahil doon ka pumupunta. Pero kapag pinapahalagahan natin ang Panginoon, then nakikita at nakikita din yan sa ating mga pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan natin tong mga examples. How does these people, itong mga taong ito sa Biblia, paano nila binigyan ng puwang ang Diyos sa kanilang buhay? Tingnan natin sa Luke 2 verse 8. Sinong pwedeng magbasa? Luke chapter 2, verse 8 to 16. Kasi mahaba-haba. Luke chapter 2, verse 8 to 16. Sige. Ayun, sige po. Yun, Ate Patricia. Ay, ito. Sige, Kuya. May Bible ka. Luke chapter 2, verse 8. Yan po, 8 hanggang 16. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, at tumuyo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ang salita ng Diyos. Amen. Ay. Wow. Para akong nasa yung parang may... Salamat po. Ano ba pangalan ninyo? Ha? Noel.
Noel! Kuya Noel! Di ba para tayong may salamat po sa inyong magandang tinig. Yun. May na-discover kami. Yung parang may nagnanarrate. Narrator. Yun. Ito ay tungkol sa mga shepherds tending the flock. Yung mga pastol. Yung mga pastol na na busy, may ginagawa. Sila ay nasa parang nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nagbabantay ng mga tupa in the middle of doing something. In the middle of their work, kumbaga. Di ba? Sila ay nasa trabaho. Pero, sabi po, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran. Nagpakita ang anghel. Sabi ng verse 10, ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Sabi ng verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. At ano ang kanyang magandang balita? Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ano ang kanilang ginawa? Sabi ng verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon. At natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Tingnan natin itong example ng mga shepherds na to. They're in the middle of work. No? Nasa gitna sila ng trabaho, meron silang ginagawa. Meron silang, busy sila kung tutuusin. Pero nung narinig nila yung anghel, nung sinabi, nandito, isinilang na ang Mesaya. Nung narinig nila ang magandang balita, ano ang kanilang tugon? Sila ay nagmamadali na pumunta roon. Ano ang tugon? Sige nga, tayo, ano ang tugon natin sa magandang balita? Ano ang ating tugon? Kagaya ba nitong mga pastol na ito, nung marinig lang yung magandang balita, ayan nga, kaya nga magandang balita ang tawag dito, magandang balita, Biblia. Anong sabi sa kanila ng anghel? Eto, may maganda akong balita. Ano ang kanilang tugon? Nagmamadali silang pumunta roon. Hindi nila inalintana, wait lang meron dito may mga tupa. Hindi pwede eh. Hindi kasi pwede, walang magbabantay ng tindahan ko, di ba? Hindi kasi pwede. Pero walang sinabi na nag-schedule ang mga pastol. Walang ganun. Hindi rin sinabi na kinagabihan, nagmamadali, yun ang sabi. Nagmamadali silang pumunta roon para makita, para masaksihan ng kanilang dalawang mata. You see, kung paano ka maglaan ng iyong oras. Sabi nga natin kanina, where your treasure is, there your heart will be also. Paano sila maglaan ng oras? Paglalaan ng oras. You have to really make time for that. You have to really give your time. Give your time. Give your time para maranasan, masaksihan yung magandang balita, yung magandang biyaya na para sa atin, na para sa iyo. Yan. At ano pa sabi? Nagmamadali. Kaya nga merong sinasabing delayed obedience is disobedience. Kasi nagmamadali, ibig sabihin, agad-agad. Di ba? Agad-agad. Dahil may pinagagawa sa kanila. Dahil doon nila matatagpuan. Nagmamadali. Yun ang kailangang attitude. So, anong makikita natin sa kanila? Sumunod agad. No? Sumunod agad. Because in doing so, nasa pagsunod mo kaagad, doon mo talaga makikita eh. Doon mo makikita nasaan yung iyong puso. Nandun sa nag-utos sa'yo, nandun sa pinapanginoon mo,
O nandun sa kalagitnaan ng iyong ginagawa? O nandun sa mga bagay na mas pinapahalagahan mo? Ano pa po? Sabi dito sa Luke 19. Tingnan naman natin ang buhay ni Zacchaeus. Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Oh, meron po bang gusto magbasa? Ayan, sige po, Ate Weng. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Amen. Tingnan natin paano binigyan ni Zacchaeus ng puwang ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Meron siyang kumbaga ay limitation dahil siya ay maliit. Pero, kailangan, gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan nung marinig niya. This is the Jesus that they're talking about. Nung marinig niya, gumawa siya ng paraan. Umakyat siya sa puno. At nakita niya si Jesus. At si Jesus, talagang purpose-driven si Jesus, nakita din siya. At tinawag pa siya by name. "Zacchaeus," sabi sa kanya, "bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Ano ang attitude ni Zacchaeus? Nagmamadali! Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus. Pag nandyan ang Panginoon, di ba? Nandyan na si Jesus. Dumating na si Jesus. Ano ang ating attitude? Magmadali. Yun. Nagmamadali. Bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Grabe yung kagalakan ni Zacchaeus na dumating si Jesus sa buhay niya. Tayo ba? Hindi rin ba tayo magmamadali? Ang ganda nung attitude na pinapakita sa atin nung mga halimbawang ito, nung mga taong ito kung paano nila binigyan ng puwang ang Panginoon sa kanilang buhay. No? Makita mo siya, nagmamadali siyang bumaba, pinatuloy si Jesus sa kanyang bahay. At syempre, hindi pwedeng walang kontrabida sa kwento. No? Dahil nung makita nung mga tao, ano na ginawa? Sila ay nagbulong-bulungan. Ano sabi? Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Nagbubulong-bulungan, Para ding mga kapitbahay nyo. Sabi, simba na simba yan, Simba na simba, pero tingnan mo, may mga nagbubulong-bulungan sa mga tabi. Pero,
Hindi sila inalintana ni Zaccheo. Anong sabi? Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Wala pang sinasabi si Jesus noon. Yun agad ang kanyang sabi at ano pa, kung ako may nandayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Grabe. Kasi, di naman talaga kaila na yung mga tax collector ay ano. Yung mga tax collector, meron sa kanilang, preconceived idea na, ay, naku. Pero, tingnan nyo sa Luke 3:12, 13. May sinasabi talaga, noong nagpapabautismo yung mga tax collector kay John the Baptist, anong sabi ni Juan Bautista? Sabi nila, ano po bang pwede namin gawin? Anong sabi ni John the Baptist? Maningil kayo ng tama. Yun agad ang sabi sa kanila. At wag na kayong kumuha ng labis pa doon. So, ibig sabihin, mayroon mga mga tao, may gumagawa ng ganong gawain. So, hindi mapipigil yung mga nagsasalita nung time ni Zaccheo na, dahil tax collector, ay, baka nasasobrahan yung hingi, no? Nasasobrahan yung patong. Kaya sila nagbubulong-bulungan. At anong tawag sa kanya? Isang makasalanan. Pero, nung dumating si Jesus sa kanyang buhay at pumasok sa kanyang bahay, anong ginawa niya? Diba? Anong ginawa ni Zaccheo? He let go of Ni-let go niya yung mga mahahalagang bagay, yung kanyang pinapahalagahan. Sinabi niya agad, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Mayaman si Zaccheo. Pero, nung dumating si Jesus, nakita niya yung mas mahalaga. Ito yung kayamanan. Pero mas mahalaga kay Jesus. Kaya, ipamimigay ko ito. Dahil mas mahalaga ka, gusto kitang sundin. Hindi lang yun. Ano pa? Isasauli. Yun ba ang sabi? At kung may nadaya, isasauli ko ito sa kanya. Nakita natin kung paano dumating ang kaligtasan sa buhay ni Zaccheo. Hindi lang kaligtasan ang dumating sa buhay niya nung pumasok si Jesus sa bahay niya. Alam niyo ba ibig sabihin ng pangalang Zaccheo? It means pure. It means innocent. Pero yung tingin sa kanya ng mga tao makasalanan. No? Pero nung dumating si Jesus sa buhay niya, niredeem ng Panginoon yung pangalan niya. Zaccheo, you are pure. Zaccheo, you are innocent. Nung dumating si Jesus sa buhay niya, nung binigyan niya ng puwang si Jesus sa buhay niya, hindi lang siya ang Anong sabi dito? Anong sabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Si Zaccheo lang naman, yung humarap kay Jesus. Si Zaccheo lang yun, mag-isa lang siyang humarap kay Jesus. Pero kanino dumating ang kaligtasan? Kanino dumating ang kaligtasan? Sa sambahayan. Kapatid, yung pagbibigay mo ng puwang sa Panginoon, hindi lang kaligtasan mo ang ibibigay ng Panginoon. Ang regalo ng Panginoon. Kaligtasan ng alin? Kaligtasan ng alin? Kaligtasan nino? Hallelujah. Amen. Kaya yung pag-upo mo dyan, na nakikinig ka, nagtitiis ka sa akin, yung pag-upo mo dyan, hindi lang yan para sa iyo. Yung kaligtasan na tatanggapin mo, hindi lang para sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi lang yan para sa iyo, kaya wag kang matulog, magsulat ka, makinig ka. Hindi lang yan para sa iyo dahil pag dumating ang kaligtasan ng Panginoon, kaligtasan para sa ating sambahayan. Sino dito hindi na
nananalangin na ang hayaan mo na yung aking sambahayan, hayaan mo na aking pamilya. Meron ba nananalangin ng ganon? Gusto nating lahat ay ano? Di ba lahat na nagpapatotoo dito, ganon sinasabi? Kung nakikita lang to ng pamilya ko, sana nandito din pamilya ko kagaya nila. Di ba yun yung panalangin nating lahat? Pero nung dumating, pag binigyan natin ng puwang ang Panginoon, pag dumating siya sa iyong puso, dumating siya sa bahay ni Zaccheo, yung kaligtasan hindi lang para sa kanya, para sa kanyang sambahayan. Amen po ba? Yung kaligtasan, kapatid, na iyong matatanggap, na iyong tinanggap, na iyong tatanggapin, hindi lang para sa iyo. Amen po ba? Para sa ating sambahayan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ano yung tinanggap ni Zaccheo? Kaligtasan. Ano pa? Redemption. Ni-redeem ng Panginoon yung pangalan niya. Ikaw ang tawag sa iyo ng taong makasalanan. Pero sa oras, dahil dumating ako sa bahay mo, dumating ako sa buhay mo, ang pangalan mo, you will live to your name. Zaccheo, you are pure. Zaccheo, you are innocent. Pag dumating ang Diyos sa buhay mo, i-redeem niya. May redemption na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka kung ano yung tinatawag sa iyo, ang tawag sa iyo ng ibang tao. Hindi yun. Ang tawag sa iyo, minsan, ang tawag sa iyo ng mga kamag-anak mo, ay, ano yan? Dahil ang pagkakilala sa iyo, ay, naku, ano yan si ganito? Naku, ano yan? Hindi yan magaling. Di ba? Iba-iba. Iba-iba ang ating narinig. May mga natutroma pa nga dyan, di ba? Dahil iba yung kung ano-ano ang sinasabi sa kanila. Pero pag dumating si Jesus sa buhay natin, there will be redemption. There is redemption in Jesus. Bigyan mo lang ng puwang ang Panginoon sa iyong puso, kapatid. Bigyan mo lang ng puwang ang Diyos. You unseat, kumbaga, tanggalin mo sa pagkakaupo. Imagine mo yung kwarto, may isang malaking upuan. Umalis ka sa pagkakaupo mo doon. At hayaan mo lang na ang Panginoon ay maupo muli sa trono ng iyong puso. Kagaya ni Zaccheo, he holds dear in his heart. Ang alin? The riches, because he is rich. He holds dear in his heart yung kanyang kayamanan. Pero nung dumating si Jesus, Lord, I am willing. Lord, I'm willing. Lord, I will do it. At ano agad-agad? Sige Lord, yung kalahati nito. Yung kalahati nito, ibigay ko sa mga mahihirap. Yung mga, kung nadaya ko man sila, isasauli ko. Ganon. Nagmamadali pa yun agad-agad pa yun Kapag, di ba kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, pag narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon sa umagang ito, kung naririnig mo ang salita ng Panginoon sa umagang ito, nagmamadali kagaya ng mga binabasa natin, magmadali tayo na sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. Na hindi tayo ang bida. Hayaan natin na ang Panginoon muli, makapasok siya, makaupo siya sa trono ng iyong puso, ng iyong buhay. Malulugi ka ba? Nalugi ba si Zaccheo? Nanalo. Tingnan pa po natin. Dito sa Matthew 26, 6-13. Sino pong gusto magbasa? Matthew 26, 6-13. Matthew 26, 6-13. O sige, Kuya Sam. Amen. Matthew 26, 6-13. Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungkwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. 8, datapwat
Nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila, nangagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Number 9, sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Datapwat, nang mahalata ito ni Jesus, ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae, sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging nangasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong kwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. 13, katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Amen. Amen. Diba? Totoo nga. Kahit saan ipangaral sa salita ng Diyos, laging nababanggit ang ginawa ng babaeng ito. No? Sa ibang books nung gospel ay Maria ang tawag sa kanya. Pero dito sa Matthew ay wala siyang pangalan. Pero ang sabi dito ay isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. At anong kanyang ginawa? Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Paano naman itong babaeng ito? Paano niya talagang ibinigay ang kanyang puso sa Panginoon? Nabasa natin dito. Anong sabi? Ang kanyang dalang alabastro ay napakamahal. Yun ang sabi, napakamahal. Kaya, nung nakita nung mga alagad, ano sabi nila? Grabe ka. Bakit mo yan binasag? Pag bininta mo yan, milyones ang halaga. Ba't mo ginawa yan? Ano pa sabi nila? Grabe, ang ganda pa ng intention. Pag ang pinagbilhan mo ay pwede mo ipamigay sa mahihirap. Ganda din ng intention. Pero yung babae ay solid ang kanyang puso para sa Panginoon. Alam nyo ba, kung sa panahon ngayon, may picture ka ba dyan, Shane? Iyan, ay i-zoom in mo nga. Sabi dito, napakamahal nung pabango. Naghanap ako ng alam niyo bang pinakamahal na pabango ngayon? Ito ay nagkakahalaga lang naman ng $7,700. Sino na nakaranas ng ganong pabango? Doon lang tayo sa daily send ng bench. Masyado mura ba, Pastor? Meron pa isa dyan eh. Meron pang isa yan. Ito. Per ounce, $12,722. Per ounce. Oh. O, sabihin natin ganito, yung 12,000. Sabihin natin $12,722. Yung binasag na pabango ng babae. Isang taon na sweldo. Sobrang mahal. Di ba, yun ang ginamit na term, napakamahal. So, nung panahon nila ay parang ganito, isa sa mga ganito, napakamahal. Tapos babasagin, tapos ibubuhos sa paa ni Jesus. Kaya talaga, yung mga alagad, ay yung mga tao na nakakita, grabe yung panghihinayang. Meron ka nga lang something, may piece ka lang sa bahay na of importance, medyo antique o hindi naman ganun ka ang presyo. Pero pag nabasag, good luck sa nakabasag, di ba? Huwag kang magpapakita ng 5 taon, yung mga ganun.
Grabe ang hindi pwede. Di ba? May ano sa puso yun eh, kasi may sentimental value na, may value pa talaga ng monetary, o di ba? Pero itong babae ito, nakita natin kung nasaan yung puso niya. Wala dun sa halaga na kay Jesus. Wala dun sa kung ano man ang meron siya sa mga material. Kaya ngayon basagin sa paanan ni Jesus. At punasan ang paa ni Jesus ng pabango na iyon. Kahit na ano pang sinasabi ng kanyang paligid, hindi siya doon nakikinig. Solid siya doon sa kanyang gustong mangyari na Panginoon, ikaw ang kailangan ko. Higit ka kaysa dito sa mahal na pabango na to. Ikaw ang gusto ko sa buhay ko. Ikaw ang kailangan ko. Ang tawag sa kanya doon sa Luke 7, siya isang babaeng makasalanan. Kaya nagbulong-bulungan na naman. Grabe, no? Kahit pala noong unang panahon, marami nagbubulong-bulungan. Diba? Hindi na talaga siya nawawala. So, nagbulong-bulungan na naman yung mga tao. Si Jesus, ini-entertain niya yung makasalanan. Yun na naman ang kanilang sabi. Pero, diba, kahit na siya'y makasalanan, at alam niya na si Jesus lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Alam niya na si Jesus lamang ang kailangan niya. Kaya kahit na gaano pa kamahal yung pabango na yun, willing siya, kayang-kaya niyang basagin sa harapan ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon, para lang makita natin kung nasan yung puso niya, kung gaano niya ka gusto sa buhay niya ang Diyos, higit pa kaysa mga kayamanang ito. Dahil anong sabi ni Jesus? Sabi sa Luke 7, verse 48 to the following, sabi, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ano sabi sa 49? Ano sabi po dito sa 47? Kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Ilugar mo nga yung sarili mo dun sa lugar ng babae. Kung ikaw yung pinatawad. O, diba? Kung ikaw yung pinatawad sa iyong mga kasalanan, hindi mo rin ba gagawin yung kanyang ginawa? Ang nagmamahal, sabi ni Jesus, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Grabe ang kanyang desire. Grabe ang kanyang, grabe yung kanyang enthusiasm. Grabe talaga yung kanyang desire, yung puso niya talaga na ibuhos sa Panginoon lahat. Kasi yung mga kasalanan niya, yung mga kasalanan niya napatawad. Naalala mo nung pinatawad yung kasalanan mo? Di ba pag pinapatawad ang kasalanan, ano nangyayari sa iyo? Di ba nakalaya ka? Nakalaya ka. Di ba? Nawala yung bigat nung dinadala mo. Naalala nyo yung una nyong pagpunta dito sa church na parang yung bagsak na bagsak yung mukha mo. Di ba? Bagsak na bagsak yung katawan mo. Para ka nalugi ng 5 milyon. Bagsak na bagsak dahil, bakit? Grabe yung bigat ng iyong puso. Yung bigat nung diladala mo. Pero dahil pinatawad ka ng Panginoon, di ba? Paglabas mo dito ay nakangiti ka na. Dahil kaya nang ngumiti, kaya nang gumano ng iyong mukha, di ba? Kaya mo nang ngumiti. Kaya mo nang magsaya. Kaya yung mga pinatawad, isipin mo kung gaano siya kasaya yung puso niya. Gaano kasaya yung puso niya na pinatawad siya. Dahil pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Kaya niyang bitawan
ang tingin niya na doon ay hindi na importante, mas mahalaga ang Panginoon. Ikaw ba, kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon? Pinatawad ka na ng Panginoon? Kung pinatawad, di ba, malaki ang pagmamahal dahil pinatawad, maraming kasalanan ang pinatawad sa Kanya. Nakikita talaga yung puso, na pinatawad ng Panginoon. Pinatawad mo na rin ba ang iyong sarili? Kasi baka pinatawad ka ng Panginoon, pero kinukulong mo yung sarili mo. No? O kaya, hinahayaan mo na usigin ka, na i-condemn ka. Pero sa Panginoon, kapatid, bigyan mo ng puwang ang Diyos sa puso mo. At yung mga nagkukondena sa iyo, it will not matter anymore. Because ang Panginoon, ang Diyos na nagpatawad sa iyo, kapag yan ang nilagay natin muli sa ating puso, sabi ng kanyang salita, ang pinatawad ang malaya ay malaya na nga. Di ba? Ang pinatawad na nga. Kaya nagawa ng babaeng ito, nabitawan ang hindi mahal, ang bagay na napakahalaga kung tutuusin, pero kaya niyang gawing hindi mahalaga. Dahil alam niya sa kanyang puso, may witness sa puso, may conviction sa puso niya kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Ano yung precious, di ba? The woman is willing talaga na bitawan yung precious thing sa buhay niya. And she is willing to offer it at the feet of Jesus. Minsan kasi, napakahalaga ng buhay na to, di ba? Para sa atin. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, life is better than food. Mas mahigit ang buhay mo kaysa dyan sa mga pinagkakaabalahan mo. Mas higit yung buhay mo kaysa dyan sa kinakandarapaan mo. Mas higit yung buhay mo na gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos abutin. Gusto ng Diyos pasukin. Gusto ng Diyos na itama. Gusto ng Diyos na dalahin ka sa tama. Dalahin ka sa direksyon na gusto niya para sa iyo. Mas mahalaga ang buhay na yan. Bitawan natin. Kasi kaya hindi siya nakakapasok. Kasi meron tayong mas pinapahalagahan kaysa sa kanya. Pero kagaya ng babaeng ito, kung natanggap mo yung pagpapatawad ng Panginoon, kung natanggap mo ang biyaya, ang kahabagan ng Panginoon, napakaganda nung attitude ng babaeng ito. Kaya niyang bitawan. Ano yung kaya mong bitawan na nasa puso mo? Para hindi makapasok ang Panginoon. Pinupuno kasi natin yung puso natin. Pinupuno natin ng mga alalahanin. Di ba? Kaya nga hindi makatubo ang salita ng Diyos. Kasi punong-puno ng alalahanin. Naku! Lalo na ngayong Pasko, di ba? Daming alalahanin. Punong-puno ng alalahanin. Punong-puno ng bayarin. Punong-puno, napakarami ng mga non-essentials sa ating puso. Kaya kumakatok pa rin ang Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon, hindi, kumbaga bitawan sa kanyang harapan yung mga bagay na nagpapabigat ng iyong puso. Di ba? Sino ang gustong araw-araw na lang sa paglakad mo, lagi kang merong dalang luggage, yung traveling bag. Punta ka sa palengke, may dala kang traveling bag. Gusto nyo yun? Punta ka sa office, may dala ka ba ring traveling bag? Gusto nyo yun? Pupunta ka kung saan-saan, may dala ka. Gusto mo yun? Na yung puso mo, kahit saan ka pumunta, punong-puno ng baggages. Di ba nga pag pupunta tayo sa SM, kailangan pa natin iwanan yung, kasi ayaw nating mabigatan. Pero, unknowingly, ganyan yung puso natin. May mga baggages na masikip na nagsusumiksik na silang lahat dyan sa puso natin. Ayaw pa nating bawasan at ayaw pa nating tanggalin. Hinahayaan natin na iniipon hanggang dumami ng dumami.
At bumigat ng bumigat. At kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin yan. Hindi natin namamalayan na yung buong buhay natin ay puno na din ng kabigatan. Are we willing? Gaano tayo kahanda na kagaya ng babaeng ito, basagin yan sa harapan ng Panginoon. Hindi mo yan kaya, kapatid. Mag-New Year's resolution ka na naman. Tapos the next day, gano'n na naman. Balik ka na naman sa dati. Hindi mo yan kaya, kapatid, sa iyong sariling lakas. Kailangan mo yan bitawan sa harapan ng Panginoon. Kailangan mo yan, hayaan mo ang Espiritu ng Diyos basagin yang matigas na shell na nakabalot dyan sa iyong puso. Upang yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga, mabitawan mo sa harapan ng Panginoon. At ang biyaya ng Diyos, ang potential ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang maupo sa ating puso. And lastly, baksan natin yung Bible natin sa Luke 2, chapter 26. Luke 2, chapter 26. Sabi po dito ay, Luke 1. Luke 1, chapter 26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang..." Amen. Sabi ng verse 29, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Anong sabi ni Maria? Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging Amen. Hindi ba't ang kamag-anak mo si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na Amen. Sumagot si Maria, sabi ng verse 38, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Nakita natin yung attitude ni Mary. Dalaga naman siya, supposed to be, di ba? Dalaga siya. Pero, nung siya, di ba, wala ba siyang intindihin? Wala ba siyang alalahanin? Ano sabi doon? Siya ay ikakasal na kay Jose. So, sa mga naikasal na alam nyo, di ba, na talagang maraming intindihin. Marami siyang inaasikaso. Pero higit doon, naguluhan siya. Di ba sabi dito, naguluhan siya. Siya ang pinili. Ang hirap kaya intindihin nun. Ang hirap intindihin nung pangyayari sa buhay niya. Paano mangyayari to? Ang dami niyang kailangan isipin. Tapos ikakasal siya. Tapos buntis siya.
Lumaktaw, no? Lumaktaw. Biglang buntis na siya. Ang dami niyang intindihin. Sa kabila ng lahat ng mga intindihin niya sa buhay, sa kabila ng lahat ng dapat ng excuses sa buhay, wala ba siyang excuse? Di ba meron? Sa kabila ng lahat ng mga pwede niyang tawag dyan, irason. Pwede niyang irason sa buhay. Pero ginawa niya ba? Ano lang ang sabi niya? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kung ikaw, ang puso mo, ay wala sa Panginoon, hindi mo agad-agad talaga masasabi. Parang hindi talaga sasagi sa isip mo. Pero wag mo na talagang isagiin pa sa isip mo. Kasi hindi talaga abot kung paano mangyayari yon. Pero nasabi niya, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kasi alam ni Maria yung kaparaanan ng Panginoon. Higit pa yun kaysa sa kaparaanan niya. Yung natural niya na pwedeng mangyari sa buhay niya, na ikakasal siya, dahil nagkagustuhan sila ni Jose, di natin alam yung kanilang backstory, nagkagustuhan sila. Kakasal siya, maganda siguro yung kasal niya, na-imagine niya na. Tapos, mabubuo sila ng pamilya. Tapos, wow, ang ganda, very ideal family. Pero higit pa pala doon yung plano ng Diyos sa buhay niya. Dahil kay Maria na ipanganak diba? Higit pa pala doon. May plano ka, yes. May plano ka, okay yan. Pero wag mong hayaan na masasarahan yung isip mo, gagamitin mo na naman yung isip mo. No, Lord, mas maganda yung plano ko. Ganito, deal na lang tayo. Hayaan mo muna ako, gawin ko yung plano ko, ha? Kung mag-fail, yung plano mo naman. Minsan ba ganyan tayo sa Panginoon? Pero si Maria walang ganun. Hindi niya plan B si Lord. Ano sabi niya? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Dahil alam ni Maria na pag ginawa ko to, umalis ako dito sa kagustuhan ko. Bigyan ko ng puwang ang Diyos sa puso ko sa oras na ito na sinabi niya sa akin at pumayag ako. Pagdesisyonan ko talaga to na pumayag ako dito sa pinagagawa niya sa akin. Bigyan ko ng puwang ito. Just this one chance na binigay sa akin ng Panginoon. Just this one life na binigay sa akin ng Panginoon. Just this one moment that I have right now with Jesus. Just this one time, pag binigyan ko ng pagkakataon nito ang Panginoon. Yes, I will go with this. Sige, gagawin ko to, Panginoon. And nakita natin what is the result. Nakita natin kung ano ang result. Dahil sa Kanya. Kaya nga ang tawag sa Kanya, pinagpala sa lahat ng babaeng lubos. Dahil sa Kanya, ano nangyari? Naisilang si Jesus. At nangyari ang kalooban ng Panginoon. At dahil doon, nagkaroon ng kaligtasan yung buhay mo. At yung buhay ko dahil kay Hesukristo. At dahil kay Maria na nagpagamit. At dahil kay Maria na ginamit ng Panginoon. She just naging willing lang siya na umalis sa trono ng kanyang puso at hayaan ang Panginoon. Hayaan ang kalooban ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay. Kung aalis tayo sa trono ng ating puso at hayaan natin na ang Panginoon, hayaan natin ang gawain ng Panginoon sa ating buhay, hindi mo pa alam na ba ni Maria ang resulta? Alam na ba ni Maria na si Jesus pa lang yung ipapanganak niya? Alam na ba ni Maria na si Jesus ang magiging daan ng kaligtasan ng buong sangkatauhan? Wala, hindi niya alam. Di ba? Hindi niya alam. Pero sumunod lang siya. Kapatid, sumunod ka lang. Because His ways, di ba?
His plans are higher than our plans. Different than our plans. His thoughts are higher. Greater than our thoughts. Hayaan mo lang, kapatid. Hayaan mo ang Panginoon na gumawa sa iyong buhay. Hayaan mo ang Panginoon na muli ay maupo sa trono ng iyong puso. Kagaya ng mga pastol, magmadali tayo. Kagaya ni Zaccheo, gumawa talaga tayo ng paraan. Kagaya ni Zaccheo, bitawan natin. Bitawan natin. Ano man yung hinahawakan natin sa ngayon. Ano yung pinapahalagahan natin sa ngayon. Bitawan mo yan. Kagaya ng babae na nagbasag nung mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Ano yung napakahalaga sa'yo? Napakahalaga sa'yo, pero hindi yon yung pinapagawa ng Panginoon. Napakahalaga sa'yo, pero naglalayo naman sa'yo sa Panginoon. Kapatid, nag-aantay ang Diyos. Bitawan mo yan dahil may Panginoon na may mas higit, mas magandang plano para sa buhay mo. At kagaya ni Maria, ang ating maging confession, declaration this morning, Lord, be it unto me. Lord, kung anong sinabi mo, mangyari nawa sa buhay ko. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, ang Panginoon ay kumakatok sa mga tao na gusto niyang pagharian. Nakikita niya lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat ng ating mga kabigatan, lahat ng ating mga kahinaan. Kaya gusto ng Panginoon, kumakatok siya sa puso mo, tutulungan kita. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Ililigtas kita, kagaya ng pagliligtas ko sa buhay ni Zaccheo. Hindi lang siya naligtas, buong sambahayan niya. Sambahayan is from generation to generation. Gusto ng Panginoon na pumasok sa ating puso to have fellowship with Him. Talagang in that room that you have, in your heart, makasalo natin ang Panginoon. Yan ang hamon ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Sa pagtatapos malapit na matapos ang taon, pag uumpisa ng panibagong taon, bibit-bitin mo pa rin ba yung kabigatan mo? Bibit-bitin mo pa rin ba yung nakaraan mo? Bibit-bitin mo pa rin ba yan na nagpapahina sa iyo? Bitawan mo yan sa harapan ni Jesus. At hayaan mo na ang puso mo, ang puwang dyan sa puso mo, ibigay mo sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Sige po, itaas mo lang yung kamay. Let this song minister to you this morning. Hallelujah, Jesus. Lord, this is the place. Here is where I lay it down, Lord Jesus. Dito sa lugar na ito. Here in your house, Lord. Here in your house. I will lay it down. Yes, Jesus, Lord. Yes, just raise your hand.